Hindi lahat ng bagay sa kapaligiran ay maaaring konsumo agad ng tao. Minsan, kailangan pang idaan sa proseso ang isang bagay upang higit na mapakinabangan. Halimbawa, ang kahoy o troso ay maaaring gamiting panggatong upang mapakinabangan. Ngunit, maaari din itong gamitin upang makabuo ng silya. Ito ang tinatawag na produksyon. Ang produksyon ay proseso ng pagpapalit-anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. Sa ating halimbawa, ang output ay ang silya. Ang mga kahoy, kagamitan, at manggagawa na ginamit upang mabuo ang produktong silya ay tinatawag na input. Ang mga ito ay halimbawa ng salik ng produksyon. Ngunit, ano-ano ba itong mga salik ng produksyon? May apat na salik ng produksyon: ang lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Ang unang salik ay ang lupa. Sa economics, ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinatamnan ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang tubig, yamang mineral, at yamang gubat. Hindi tulad ng ibang salik, ang lupa ay may naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Sa makatwid, ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng produktibong paggamit. Ang pangalawang salik ay ang paggawa. Ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung hindi gagamitin at gagawing produkto. Nangangahulugan ito na kailangan ang mga manggagawa sa transformasyon ng mga hilaw na materyales sa pagbuo ng tapos na produkto o serbisyo. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng mga kalakal o serbisyo. May dalawang uri ng lakas paggawa: ang white-collar job at ang blue-collar job. Kabilang sa white-collar job ang mga manggagawang may kakayahang mental. Mas ginagamit nila ang kanilang isip kaysa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa ng mga ito ay ang mga doktor, abogado, at inhinyero. Sa blue-collar job naman kabilang ang mga manggagawang may kakayahang pisikal. Mas ginagamit naman nila ang kanilang lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa nito ay ang mga karpintero, driver at magsasaka. Sahod o sweldo ang tawag sa pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod. Ang mga manggagawa ay may malaking ginagampanan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ang kanilang nagawang produkto at serbisyo ang tumutusto sa ating mga pangangailangan. Ang ikatlong salik ay ang kapital. Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. Mas magiging mabilis ang paggawa kung may mga makinarya o kasangkapang gagamitin ang mga manggagawa. Ang mga kagamitang ito na gawa ng tao na ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal ay mga halimbawa ng kapital. Ang kapital ay maaari ding iugnay sa salapi at infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada, tulay, pati mga sasakyan. Ang pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa ay hindi lamang nakadepende sa lupa at lakas paggawa. Ayon sa artikulo ni Edward F. Denison na may pamagat na The Contribution of Capital to Economic Growth, ang kapital ay isang salik sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa. Sa makabagong ekonomiya, nangangailangan ang mga bansa na mangalap ng malaking kapital upang makamtan ang pagsulong. Ang kabayaran sa paggamit ng kapital sa proseso ng produksyon ay tinatawag na interes.
Itinuturing na pang-apat na salik ng produksyon ang entrepreneurship. Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo ay tinatawag na entrepreneur. Siya ang nag-oorganisa, kumokontrol, at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na makaapekto sa produksyon. Taglay ng isang entrepreneur ang pag-iisip na maging malikhain, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. Ayon kay Joseph Schumpeter, isang ekonomista ng ika-20 siglo, napakahalaga ng inobasyon para sa isang entrepreneur. Ipinaliwanag niya na ang inobasyon o patuloy na pagbabago ng entrepreneur sa kanyang produkto at serbisyo ay susi sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa. Maliban sa pagiging magaling na innovator, tulad ng paggamit ng mga makabagong pamamaraan at estilo sa paggawa ng mga produkto at pagkakaloob ng serbisyo, ang ilan sa mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay na entrepreneur ay ang kakayahan sa pangasiwa ng negosyo, matalas na pakiramdam hinggil sa pagbabago sa pamilihan, at may lakas ng loob na humarap at makipagsapalaran sa kahihinatnan ng negosyo. Sinasabing hindi nakatitiyak ang entrepreneur sa kanyang tubo dahil hindi pa niya alam ang kahihinatnan ng kanyang pagninegosyo. Ang tubo o profit ay tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur. Ito ay ang kanyang kita matapos magtagumpay sa pakipagsapalaran sa negosyo. Ang produksyon ang tumutugon sa ating pangangailangan. Kung walang produksyon, ay wala rin tayong produkto at serbisyo na ikokonsumo. Ang mga salik na lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship ay may malaking bahaging ginagampanan sa produksyon. Kapag ang mga salik na ito ay nag-ugnay-ugnay, ito ay magdudulot ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kagustuhan.